Hi sir and hi classmates. So I will be reporting some topics in the fourth chapter of our course entitled Financial Controllership. So the chapter's title is Internal Controls and Risk Management. So I will be reporting about the concepts of internal control and the design and implementation of internal control. So let us first define what is internal control. Internal control is the various methods and procedures adopted for the control of production, distribution, and the whole system of the enterprise. So, the following are the features of internal control. First, it is the overall control adopted by management to aid in running the business effectively. So, ang isa po sa primary purpose ng internal control ay maabot ng isang company or isang business yung kanyang mga goals in the most effective and efficient way. So, nagpapatupad po ng internal control at nagde-design nito ay ang management ng isang business. It comprises of plans, methods, and procedures for the effective control of the operations of the business. So, as I have said, ito nga po ay sabihin natin internal mechanism within the business na ini-establish ng management. So maaari po itong internal control maaari pong ma-accomplish in many ways, Marami pong methods kung paano pinatutupad ng management yung internal control. Actually mapapag-usapan natin siya mamaya. It comprises of internal check, internal audit, accounting system, and administrative control. So, yung internal check and internal audit, meron po tayong separate topic dyan mamaya. So, ang gusto kong i-define dito is yung accounting system and administrative control. So, yung accounting system po, ito po yung mechanisms ng isang company in collecting, summarizing, and analyzing accounting information. So, maaari pong ang kino-collect ay about past data na nangyari sa business, yung mga transactions nire-record para makapag-produce ng financial statement. And ang isa naman po, pwede ring mag-collect ng accounting data about the future, mga estimates, para naman makatulong sa decision making ng management. So yun po yung accounting system, collection of data, accounting data regarding the past and the future. And actually, pwede ka rin mag-collect sa accounting system ng mga non-accounting data. Kagaya ng halimbawa, number of rate of employee retention, rate of employee turnover, number of setups per day, mga ganyan. Kasama rin po yan sa accounting or sa information na ginagather ng accounting system. Pag sinabi naman pong administrative control, ito naman po yung mga aparte ng internal control na nagpapatupad ay mga employees with supervisory and managerial function. Kagaya ng halimbawa, sa HR, yung HR manager, meron siyang mga policies and procedures na pinapatupad, kung sino yung mga dapat i-hire, ano yung tamang procedure sa pagpili ng mga i-interviewin, pag-scan sa mga interviewin at sino finally ang i-hire. So yung pong mga ganyan na HR matters na ang nagde-decide ay yung HR manager, that's an example of an administrative control. So ano po ba ang objectives o goals ng internal control? So the first, to ensure that transactions are recorded in the proper books of account. So this refers to internal control na may kinalaman po sa accounting, So yung bang transactions ay nai-record sa tamang account, Halimbawa po na lang sa expenses, 'di ba? Halimbawa po nag-repair ng building, So ito ba ay isasama sa cost ng building o ire-record as repairs and maintenance expense, So meron pong mga standard na sinusunod para malaman saan ba siya ire-record, So yun po mga ganung bagay, ang isa sa mga tinitingnan ng internal control, ina-assure na yung mga transactions na i-record sa tamang account na dapat niyang kalagyan base sa GAAP, We call that GAAP, generally accepted accounting principles at base rin sa mga accounting standard.
See that all transactions are carried out only on account of a sanction of authority. No, meron pong mga actually halos lahat, no? Pwede nating sabihin, halos lahat ng transactions within a company, hindi mo siya pwedeng gawin nang walang authority. Halimbawa, bibili tayo ng computer, hindi pwedeng ang magde-decide kung kanino bibili at magkano ang iba-budget ay yung empleyado lang, no? Dadaan po yan sa ating mga superiors, sa purchasing manager, no, sa general accountant, no. So doon pa lang sa pagpili ng brand, pagpili ng supplier ng computer, no, lahat po yan ay may mga authority po na nagde-decide para sa mga ganyang bagay, no. Kagaya din ng kanina, no, yung sa hiring, di ba? So sino ba sa dami ng aplikante, sino ba sa kanila ang i-hire, no? So bago ma-employ yung isang applicant, no, merong authority na magde-decide kung dapat ba siyang i-hire o hindi. See that management policies and decisions are properly implemented. So, isa po sa mga objective ng internal control ay ma-assure or ma-ensure na napapatupad kung ano man yung mga policies and procedures na napagdesisyonan ng management, no? So halimbawa po, I'll take for example po dito sa aking employment ngayon, no? Kasi po ako po ay may teaching position sa isang state university. So meron po kaming mga accreditation galing sa CHED tsaka sa BOA, no? Meron po kaming mga standard na dapat ma-meet. So meron po mga procedure dito sa school, no, na ina-assure na mapapatupad namin yung policy na gusto ng admin. Halimbawa, gusto ng admin is lahat ng accountancy student na maiiwan ay ang grade sa major ay 2. Okay? So, ang ginagawa po is para ma-assure na tama yung grade namin, yung amin po mga class record ay sinasubmit namin sa aming chairperson tsaka po sa dean, tinitingnan nila yung computation namin to assure na talagang 2 yung nararapat na grade sa bata, no? So to assure din na yung mga nare-retain sa program ay dapat ngang ma-retain, no? So yun po yung isa sa mga example ng internal control, no, na pinapatupad dito sa aking trabaho, no, bilang teacher, no. Ina-assure ng internal control na yung mga policy talagang nasusunod, no? O isa pang example, for example sa promotion dito, kasi gobyerno po yung pinagtuturuan ko, no, State University, no. So bago ka ma-promote, ang dami-daming pinapasubmit, mga proof of seminar, no, proof ng studies mo, kung natapos mo na ba yung dissertation mo, no, yung thesis mo, no. So why are these documents being asked, no? To assure na yung policy ng university na nasusunod yung mga qualifications regarding sa mga dapat ilagay sa iba't ibang position, no, ay dapat to assure na dapat nasusunod, no, na yung mga nalalagay sa mga position qualified. So yun po yung isang example. Isa pang objective rin ng internal control is to ensure efficient conduct of business, no. So ito po kasing internal control, no, tumutulong po to para mas mapabilis, no, yung mga transaction whether internal or external, no. Halimbawa po, no, halimbawa po sa factory, no, minsan yung internal control nagre-recommend po sila kung paano ang tamang layout ng factory, no, para mas maging efficient yung work ng mga factory workers, no. So, saan ba ilalagay yung machinery to? Alin ba yung mga department na dapat magkakatabi? Yan. So, yan po yung isa sa mga ginagawa ng internal control, no? Nagre-recommend kung paano mapapabilis yung business operations. To evaluate the efficiency of performance of the various personnel. So, kagaya din po sa kasama rin po sa internal control yung evaluation ng performance. Siguro naman po, kung marami sa atin employed dito, no, ng mga private entity, no, regularly merong evaluation, no, ng mga personnel. So sino yung dapat i-promote, sino yung meron pang kailangang improve. So yung pong mga ganong sistema sa ating mga pinagtatrabahuhan ay parte ng internal control, no. Gustong i-assure na yung mga employees na nare-retain ng isang business
ay efficient, no, para makatulong na ma-achieve ng entity yung kanyang goals. To safeguard the assets of the organization. So, parte rin po ng internal control yung mga physical controls. For example po, yung mga, siguro merong mga businesses, sigurado ako nakakita na kayo ng parang vault na may mga number. Tapos ang nakakaalam lang ng number is ilang personnel. Tapos para mabuksan yung vault, kailangan yung 3 personnel na yon i-input yung PIN na alam nila. So that is actually part po ng internal control, yung mga ganong sistema, no? Na limited lang yung access, for example, sa isang vault to assure na hindi basta-basta mananakaw yung assets, kung anumang asset yung nasa vault, at para din alam natin kung may mangyari dun sa assets na nasa loob ng vault, sino yung responsible. To safeguard the interest of the organization. So, parte rin po ng internal control yung protektahan yung interest ng organization. Halimbawa po, sa hiring. Diba? So, bakit kapag nag-hire yung ibang businesses, talagang tinitingnan nila yung background ng isang empleyado or potential na empleyado? Siyempre, ayaw namang ma-associate ng business sa isang empleyado na hindi maganda ang record, because it will harm the interest of the organization. Halimbawa, masisira yung image niya sa public, and pag nasira ang image niya sa public, bababa yung sales, so hindi maaabot yung goal, no? So yun po yung isa sa mga objective din ng internal control, no? Na yung mga policies and procedures ng isang company ay hindi makakahinder, kundi dapat nakakatulong para maabot yung goals ng business. Ensure reliability of accounting records. So kasama po sa internal control is yung lahat ng transactions na dapat i-record sa tamang account, sa tamang amount, sa tamang time period. So, meron pong mga mechanism within the accounting system ng isang entity na na-assure na lahat ng ito ay natutupad. No? Kasi syempre po, kailangan din yung mga financial records ng isang business ay reliable. No? Yung mga accounting data na kinikip niya. Kasi, dyan nakadepende, una, yung perception ng mga external parties sa business, kung kumikita ba o hindi, kung dapat bang pautangin o hindi, kung financially healthy ba o hindi, no? Yan yung mga concern ng mga investors, ng mga creditors, no? At pangalawa, concern din siya ng management, kasi yung accounting data, yan yung ginagamit ng management sa desisyon. So kailangan reliable yung accounting records. To ensure the periodical verification of assets. So isa rin po 'yan sa goal, no, na kailangan, no, yung mga assets na nasa records ng company ay talagang nag-e-exist at hindi naiibulsa, no? Kaya halimbawa, yung mga production supervisor sa factory, ina-assure nila na yung mga workers, no, yung mga direct laborers ay hindi nagbubulsa ng mga assets like materials, no, mga supplies na belonging sa organization, no? So, parte po 'yon ng internal control. Let us now talk about the types of internal control. So, internal control can be categorized as under, number 1, organizational control. So, ito po yung mga control na ang mismong nagpapatupad ay yung mga higher ups, no, yung mga vice president, mga higher managers, no. For example, ng internal control po, halimbawa mag-hire tayo ng endorser or ng what they call that, brand ambassador. So, meron pong mga procedures or may mga standards na sineset yung mga nakakataas sa company to assure na yung mga product endorsers natin ay hindi makakasira sa pangalan ng company, no? Hindi makakasira sa image, no? Halimbawa, parang napakasagwa naman halimbawa na ang ating company sinasabi nating pet friendly. Tapos ay kukuha tayo ng isang endorser na may record halimbawa ng animal cruelty, di ba? So, yun po yung yan pong organizational internal control, no? Ang primary goal niyan is i-protect yung magandang image ng buong company.
Meron din pong internal control na nabibilang sa segregation of duties. So ito pong segregation of duties, ang goal po nito is pinaghihiwa-hiwalay yung mga task among personnel para walang one personnel na may total control sa isang transaction. Halimbawa po, kung bibili tayo ng let us say kung mag-a-approve tayo ng customer na nangungutang sa atin, no? So, ibang tao yung mag-a-analyze at mag-a-approve ng credit worthiness ng customer. Iba rin yung taong magre-record sa accounts receivable. Iba rin yung taong mangongolekta nung pautang galing sa customer na to. No? So, yun po yung segregation of duties. Iniiwasan po natin na ibigay sa isang tao yung mga tasks na kapag pinagsama-sama, magkakaroon siya ng opportunity to commit fraud. Halimbawa po, sa collection ng money, hindi pwede, ideally, hindi pwede na yung nagko-collecta, siya rin yung magre-record sa journal, siya rin yung magpo-post sa ledger, siya rin yung magka-cancel sa accounting records nung utang na kinolekta niya. No, kapag po pinagsama-sama natin yan sa isang tao lamang, magkakaroon po siya ng total control sa isang transaction, pwede po siyang magnakaw at pwedeng magnakaw yung assets ng business. So, ganyan po kahalaga yung segregation of duties. Meron din pong physical controls. Halimbawa, yung pong mga biometrics natin, no? Those are parts of physical control, no? Para ma-assure na talagang tayo ay pumapasok, di ba? Yung pong mga vault na nabanggit ko kanina, those are parts of physical control, no? Pagka po sinabi kasing physical control, ito po yung mga control na may physical features na gumagamit ng technology or equipment, no? So, yun po, no, yung physical control. O, isa pa pong halimbawa, yung database ng company, no, yung IT department, yan po ay masyadong secured, konti lang yung nakakapasok, no? So, kapag hindi ka taga doon, hindi ka basta pwede pumasok, no? No, meron doong halimbawa, doon sa pinto ng IT department, merong mechanism na ang ire-recognize lang na faces na pwedeng papasukin doon ay mga taga-IT. Ganon, no? So those are physical controls po. Meron din pong internal control via authorization and approval, no? Ito naman po yung medyo related din sa segregation of duties, no, na kailangan yung pong mga transactions na gagawin, dapat approved muna. Halimbawa, dito po sa amin, kunwari, magse-seminar yung mga teachers sa ibang lugar. Hindi po pwedeng basta na lang umalis yung mga teachers nang walang approval from the admin. No? Kasi kailangan i-assure ng admin yung a-attendan talaga ay seminar at hindi gala. No? So, ang dami-daming hihingin ng admin dyan, mga evidence ng invitation, no? I-justify mo pa kung bakit, anong kahalagahan nitong seminar na to, no? Until such time na ma-approve, no? So, ang agenda po kasi doon is dapat yung seminar na a-attenan nung personnel, no, ng mga teachers is makikinabang yung university, no? Mag-gather ka ng additional knowledge na eventually pakikinabangan ng university, no? So yun po yung example ng authorization and approval dito sa amin, yung bago ka makapunta sa isang seminar abroad or kahit locally, you need approval from the admin. Arithmetical and accounting. So ito naman po, ito yung mga internal control na ang goal is ma-assure na walang mangyayaring mathematical error sa accounting records ng business. Minsan po naka-embed sa mga accounting system. Halimbawa, magjo-journal entry ka, no, tas computerized yung accounting system. Hindi siya papayag, no, yung system na hindi pantay yung debit at credit, no. Ganun po yun, sa mga non-accountancy or non-business classmates ko dito, no. Meron po kasi kaming, no, pag nagre-record kami ng transactions, debit at credit, at laging dapat pantay yung amount. So, dapat, yung accounting system na ginagamit ng company, hindi siya papayag na maiipasok sa accounting system yung isang journal entry na hindi pantay yung amount ng debit sa amount ng credit.
Continuing the types of internal control, meron po tayong tinatawag na internal control by supervision. So halimbawa po yung factory supervisor, no, habang nagagawa yung mga laborers, ano yan, babantay, no, nagagala-gala to assure or to ensure na yung mga workers talagang nagtatrabaho. Baka naman bayad sila, nakain, pero nagkukwentuhan. Tapos ini-ensure din yan na tama yung procedures na ginagawa nila sa production area, no? Kasi pagka mali yung ginagawa, that will mean waste of materials, no? Maaaring masira yung ginagawang product, no? Waste of labor, waste of time, no? So yung pong internal control by supervision dito sa ating kinuhang example, yung sa factory, no? So yun po yung ang ginagawa diyan is merong actual na taong nagsusupervise na tama yung ginagawa ng mga empleyado, ng mga worker, no? Na hindi sila idle, no? Para maprotektahan din yung assets ng business, no? At para din ma-assure na mamimit yung deadline na hinahabol para ma-deliver yung product sa customer. Meron doon pong internal control na pinapatupad ng management mismo. Halimbawa po, dito po sa CVSU, no? Cavite State University, by the way, no? Doon ako nagtatrabaho, no? So isa sa mga pinapatupad ng management na internal control is yung bawal po yung overloading sa mga faculty. No, so ang nangyayari is sinasubmit po namin sa dean yung aming loading to assure na hindi kami overloaded, no? Tapos ina-approvean, no? So yun naman po ang assurance din po kasi yan na kapag po kasi overloaded yung faculty, baka hindi na niya efficiently magawa yung trabaho niya, no? Tinitingnan din po minsan sa amin kung ilang preparations ba yung meron ka per sem, no? Kasi pag sobrang daming preparations, no, sobrang dami ng subject na tinuturo mo is makaka-apekto rin yun sa teaching performance mo, no? Baka hindi mo maibigay yung best mo sa mga bata, no? So yun po yung isa sa mga internal control na pinapatupad ng management, no? Example po yun dito sa aking pinagtatrabahuhan, no? So ito po yung first part ng aking video, no? Kasi I decided po na i-divide yung report ko into 3 videos. So, proceed po tayo dun sa second part natin ng aking report.